Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Fek, tinatalakay na natin yun nga muli yung lukata. Tatalakay na natin yung iba't ibang mga uri ng lukata at anong gagawin sa mga ito. So merong mga lukata na maaring wala ng halaga. So pupulutin mo tapos kahit di mo na hanapin yung may-ari. Maaaring may gamit, oo. Pero sobrang ano niya, kumbaga maliit yung halaga. Isang butil ng palay o isang pirasong kamatis, di ba kailangan hanapin yun? Piso, yung mga ganong bagay. Lalo na nakita sa labas. Pero yung mga nakita sa masjid, mainam na maitabi muna, kumbaga. Kung hindi masira, pero kung masira, alimbawa mga ganun nga, prutas, gulay. So pwede na pakinabangan din yun, inshallah. Tapos yung mga hayop na hindi nila mga hayop na ano pala, yung kaya nilang protektahan yung sarili nila. Halimbawa baka, kalabaw, camel. So pwede nang pabayaan yun. Pwede nang pabayaan. Tapos yun nga, yung mga pwedeng mga may halaga. Kanina walang halaga eh. Ito pwedeng meron na siyang halaga na pwede nang pakinabangan, inshallah. Pero sa lahat ng ito nga, kapag dumating bigla yung may-ari, 'di ba? Ano pa man yung kalagayan, tumagal na yung isang taon o ano pa man, isa-solid din ito sa may-ari kapag napagtibay na siya ang may-ari, inshallah. Kasi siya naman ang nananatiling may-ari nito eh. Hindi siya totally nagiging pagmamay-ari nung nakapulot. Pagmamay-ari ito ng original na nakapulot pa rin at ibabalik ito sa kanya. Parang utang lang. Babalik ito sa kanya. O yung halaga nakatumbas nito, inshallah. Yung nando sa hadith, di ba yung tatlong nakulong sa kuweba? Di ba isa doon? Yung tauhan niya, hindi kinuha yung sweldo. Tapos yung sweldo nun, sinama niya doon sa puhunan ng kanyang negosyo. Hanggang sa dumami na yung porsyento ng tauhan niya na yun. Yung isang buong lambak na pupuno na ng kambing o tupa. Yun yung binigay niya. Yan yung, ano mo, yan yung pera mo na iwan dito. Lumago na. Alhamdulillah. Dito pag nagnegosyo ka rito, yung ano, kunwari papa-invest. Tapos yung pera nagiging kanya na. Hindi naman kumikita. Maraming ano ngayon, ano? Mga mambubudol. Ikaw ba yun yung nag-post nun? La Union. Ang daming mga ano, scammer. Scammer sa La Union. Dami. Sumunod daw sa pin, al-masalatu thalitha, ba'dal ahkam al-muta'allika biha. Ilan sa mga hukom na may kinalaman doon nga sa lukata. Ito yung iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga kalagayan ng lukata at paano natin maisa sa katuparan ito ng tama. Sa una, idha kanal malkutu hayawanan makulan. Kung napulot mo daw na malkut ay hayop na may buhay na pwedeng kainin. Wa huwa mukhayyar bayna aklihi wa daf'i qimatihi fil hal. So maaari niyang gawin, pagpipilian niya, pwede na nitong kainin o kumbaga kasama nito itatabi niya yung halaga nito. Bawa manok, 'di ba? May napulot kang manok. At naisip mong kainin na 'yon. So pag kinain mo yung kinatay mo, magtatabi ka ng halaga. Na halaga nito para anytime babalik yung may-ari. Hanapin ng may-ari yung manok niya. So babayaran mo na lang siya. Babayaran mo. O kahit nga wala ka naman talagang tinabi na physical na pera, basta alam mo. Kasi pinapaikot naman yung pera talaga, di ba? Basta alam mo, anytime darating may-ari, babayaran mo siya. Kung meron man na maghahanap. O bay'uhu. So pwede siyang mamili na siya mismo yung kakain, o ibebenta niya ito.
Pero gano'n din yung halaga nun, ilalaan mo na para sa sino mang magki-claim nung manok. Walihtifadu biqimatihi lisahibihi ba'da ma'rifatin aw safahi. Kasi nga ipapakilala daw o matapos na makilala yung may-ari, isusoli sa kanya yung halaga naman na yun. Kasi yung sa usapin dito kasi sa mga hayop na may buhay na pwede namang kainin. Kasi hindi naman mabubuhay yan habang panahon eh. Di ba mamamatay yan? So, pwede niyang kainin. Yun, pwede niyang katayin, inshallah. At itatabi niya yung halaga, isasoli niya dun sa may-ari. Ngayon, ang usapin dito kasi din, paano yun? Meron naman yung ano, di ba? Meron naman yung buhay. O halimbawa, itatabi mo siya, hindi mo kakainin, tapos namatay na. At darating yung may-ari, hinahanap yung manok niya, at sasabihin mo namatay na. So, pwede rin naman yun. Pwede yun, inshallah. Pwedeng ganun yung magiging kalagayan. Darating yung ano, yung may-ari naghahanap ng manok. Manok na pula. Mukhang matapang. Wala na, namatay na eh. Nung isang taon pa namatay yun, tagal-tagal. Tagal ko na napulot yun. Ilang taon na yung nakalipas. Ilang taon ba yung buhay ng manok? Abot ba yung 5 taon? Parang hindi ano. May kilang buhay ng manok eh. Hindi abot ng ano. Kasi yung iba, yung panabong nila, ano yung 2 taon eh. 2 taon lang ano. Mm. So namatay na. So sa ganung kalagayan, edi yun na yung i-report mo sa kanya. Wala kang kailangang bayaran pag ganun. Wala kang kailangang bayaran kapag ganun. Pero depende rin sa iyo eh. Kasi kung pinakinabangan mo naman din yung manok, magandang klase, di ba? O, nilahian, ginamit mo pang lahi yung manok niya na napulot mo. Di ba? So, pwede mo rin siyang i-compensate, inshallah. Ang mahalaga dito kasi sa lukata, yung magkaroon ng tao ng intensyon, pagkilala, na ang bagay na yun na may halaga na napulot mo, ay nananatiling pag-aari ng dating may-ari nito. Nawala lang ito sa kanya. Napulot mo at hindi ito totally nagiging sa iyo. At, bahagi ito ng pagpapahalaga ng Islam sa ari-arian ng tao. Muslim man o hindi Muslim o sino pa man yan. Sino pa man yan. So, pwede niya itong ano nga, yung itatago o kakainin yung mga hayop na may buhay. Ngayon dito sa usapin ng hayop na may buhay nga, auhif duhu, so pwede niya nga rin ito, do sa dalawang kaninang binanggit, so pwede niya itong ikokonsumo o ibebenta. At ito na yung pangalawang choice. Pwede niya itong alagaan. Wal infaqu alayhi min malihi. Wala yamlikuhu. So yung pangalawang pagpipilian, pwede niya itong alagaan nga. Alagaan. At ngayon din tutustusan niya ito mula sa yaman niya, di ba? Bibilan niya ng patuka. Halimbawa yung manok. Pero hindi nga ito nananatili na pag-aari niya. Kaya mangyayari, kung halimbawang darating yung may-ari, di ba kanina yung namatay yung manok. Namatay yung manok at saka lang nalaman yung nung may-ari, saka lang nakilala yung may-ari. Di sasabihin sa kanya na namatay na. Pero ang pinakinabangan mo nga, pwede ka rin mag-compensate dun sa may-ari. Pinakinabangan mo, depende. Pero ngayon, buhay pa yung manok nang dumating yung may-ari, nakilala yung may-ari. So nga hindi ito magiging sayo. Susuli mo yung manok. Susuli mo yung manok. Pero sisingilin mo yun. Pwede mo siyang singilin sa anumang ginastos mo dun sa manok na pakain. Pwede din. Pero ganun pa rin. Kaya ako nabanggit kanina din yung pinakinabangan mo naman yung manok kasi maganda yung lahi, di ba? O kung ganun, kahit ginastosan mo pa yun, pinakinabangan mo naman, quits na lang eh. Hindi ka na nalugi. Hindi ka naapi at hindi ka nangapi. Kumbaga, quits lang yung nangyari. Soli mo na yung manok. Soli mo na yung manok. Depende naman eh. Pero marami naman kasi sa mga nawawalan ng gamit, di ba? Tapos nababawi nilang gamit nila. Hindi naman yun maniningil eh. Kumbaga, at hindi na rin siya sinisingil. Hindi na rin siya sinisingil.
Ayun nga bago pa man ito nga nakain, yung manok na yun halimbawa bago pa man nakatay halimbawa na ito ay, ah, kumbaga makikilala ang kanyang may-ari bago pa man ito makatay. So, puwede niya itong kunin inshallah. Puwede itong kunin ng may-ari at, magiging gano'n yung kalagayan. So, puwede mo siyang singilin sa mga ginastos mo. Kasi ano 'yun, ah, may halaga din 'yun, yung upkeep kumbaga. Yung mga ano nga 'di ba, yung mga warehouse may bayad 'yun, may bayad 'yun. Ultimo nga sa ano, yung mga cargo, nagbabayad 'yun sila sa PPA, Philippine Ports Authority para magkaroon sila ng puwesto kung saan sila puwedeng magtambak ng mga gamit. So, gano'n nako-compensate yung nagtago o nangalaga lalong-lalo na. Depende sa inyong mapag-uusapan, inshallah. Pangalawang usapin, idha kana al-malkutu mimma yuksha fasaduhu kal-fakiha. Ito na yung mga bagay-bagay na napupulot na masisira, mapapanis o mabubulok. Katulad ng mga pagkain nga, ito, prutas. Falilmuttakiti akluhu wa daf'u qimatahu limalikihi. Puwede niya na itong kainin agad-agad. Pero kapag nakilala yung may-ari, ibabayaran niya yung halaga nito. Pero mahirap na ito, Wow, 'di ba yung taga-ano, merong umiwas ng checkpoint diyan sa Buga, dito dumaan, nahulog yung apple niya, mansanas. Hindi na siguro babalik yun, parang maghahanap dito isa-isa tatanungin, may nakita ba kayong mansanas, kulay pula, ganito yung tatak. Bihirang-bihira na ito na mangyari. Pero kung ganun man, 'di ba, kinain mo na tapos may naghahanap, pero ano na, kumbaga bihira talaga ito mangyari. So ganun pa rin, since siya naman talaga yung may-ari, 'di babayaran mo sa kanya yun inshallah. O bay'uhu wa hifdhu thamanihi hatta ya'ti malikuhu. Puwede niya rin ito ibenta at yung pinagbentahan ay ibabalik doon sa may-ari kapag nakilala na siya. Pangatlo, amman nukudu wal awani wal mata fayalzimuhu hifdhal jami' amanata biyadihi hifdhul jami'il amanati biyadihi wa ta'rifi biha fi majami'in nas. So ito na yung mga bagay naman na meron na talagang halaga. Pera o mga awani mga ano yun, mga kaldero, mga sisidlan ng mga pagkain o namang bagay at iba pang mga ari-arian na may halaga. Sa pangangalagaan niya ito at ito na yung tao na kumbaga hahanapin niya kung sinong may-ari, yung mga bagay nito. Kasi may halaga na ito, at parang hinahanap din ito talaga ng may-ari. At mag-aanunsyo siya nito doon sa lugar kung saan natitipon yung mga tao. 'Di ba? Sa plaza, sa palengke, pero 'wag sa loob ng masjid. Kung saan natitipon ng mga tao. Ngayon meron naman ng ano, meron ng Facebook, doon madalas puwedeng i-aanunsyo yung mga nawawala. Doon sa ano 'di ba yung San Gabriel 'di ba merong group, yun minsan may mga maa-anunsyo doon na ano, nawawala o napulot. Okay, puwedeng ibigay mo na sa pulis, sila na yung mamroblema kung ano, kung kanino ba yung bagay na yun at kumbaga yung pagtitiyak sa kung sino yung may-ari, sila na yung mamomroblema, inshallah. Yung nga hindi lahat ng papasanin natin, kung puwede naman natin 'tong ipasa sa iba. Yun yung mahalaga yan lalong-lalo na sa namumuno. Hindi mo sosolohin lahat. Hindi mo sosolohin lahat ng trabaho. Ang problema kasi minsan sa ganyan, yung mga tawag diyan ano, hindi sila marunong mag-delegate ng trabaho. Hindi nila pinapaubaya sa iba. Kasi wala silang tiwala, Wala silang tiwala. Kumbaga, lalo na kung may involved na pera, hindi sila magkakatiwala, hindi nila papahawak yung pera sa'yo. Hindi nila papahawak yung pera sa iyo kasi walang tiwala. Tapos feeling niya mas mahusay lagi siya, gano'n. Hindi niya yung papagawa sa iba. So dito isang aral makukuha natin dito sa Lukata yung
Yung mga pananagutan dito sa mga ganito mga bagay, halimbawa, pagsasauli sa mga napulot, pwedeng-pwedeng ipasa yun sa iba at mas mainam nga, mas mainam. I-surrender mo sa pulis halimbawa, sila ng bahalang magtago, maghanap. Nang sa gayon hindi ka na mag-aalala. Kasi paano halimbawa, 'di ba? May napulot ka, ginto. O tinago mo sa bahay mo. Tinago mo sa bahay mo. Eh hindi naman ligtas yung bahay mo, bahay kubo lang yung bahay mo, 'di ba? May pumasok unggoy. Kinuha ng unggoy yung ano, yung kwintas na napulot mo, eh di nawala lalo. Nakita mo yung may-ari tas pag-uwi mo kukunin mo na susoli mo sa kanya wala na dala-dala na ng unggoy. Kumbaga, nakapasok sa bahay mo. So mainam na ipasa yung pananagutan sa iba, alhamdulillah. Lalong-lalo na kung sila yung mas makakatupad doon sa pananagutan. So tungkol naman doon sa kailan ba maaring angkinin ng nakapulot yung bagay na napulot niya. Kasi 'di ba, kumbaga, itong bagay na ito may halaga eh. Ang tinutukoy dito yung mga bagay na mayroong halaga. So dito sa pang-apat, la yajuzu akhdul lukata illa ida amina ala nafsihi minha wastata'a an yu'arrifa biha. So hindi pinahintulot na aangkinin mo ang anumang lukata liban na lamang na matiyak muna niya sa sarili niya na kaya nga niyang kumbaga pangalagaan yung amana. Ngayon kung hindi, kasi yung bukod sa mawawala pwede kang masisira eh. Pwedeng masisira. Bawa niyan may napulot ka, laruan o cellphone. Kasi mga anak mo puro may hilig mag-cellphone, wala papakialaman lang nila yun. Papakialaman lang nila. Di ibigay mo na sa iba. Pero matitiyak mo na kaya mong pangalagaan at matapos na matiyak mo na meron kang kakayanan din na tuparin yung iba pang dapat gawin sa lukata. Kabilang dito yung pag-aanunsyo. Paghahanap kung sino ang may-ari. Ito yung tarif na tinutukoy. Na ipapabatid mo sa mga tao na merong napulot na ganito. At ito ay wajib. Wajib yun yung tarif. Wajib. Obligado. Lian na tarif bil lukata wajibun. Ang pagpapahayag, pagpapatalastas tungkol sa napulot na bagay na may halaga lalo na ay wajib. Faidal takataha yu'arrifu sifataha. Yung napulot niya na bagay na may halaga, inaanunsyo niya ang mga katangian nito. Pero hindi lahat. Lalong-lalo na wallet, di ba? Halimbawa, wallet o bag. Ang i-anunsyo lang, halimbawa, pulis nakapulot. Sasabihin lang nila may bag. Minsan nga, hindi na nila nalalagay yung picture eh. Parang nga, yung tunay na may-ari, may lalarawan niya. Puno yung picture o pwedeng may picture pero tatanungin pa nila yung mga detalye nito, ano yung nasa loob, ano yung ibang mga gamit. Nang sa gayon matitiyak nila na yun talaga ang may-ari. Thumma yu'arrifuha sanatan kamila. At 1 taon niya itong gagawin. Yung paghahanap doon sa may-ari. Pag-aanunsyo sa publiko na hinahanap mo yung may-ari ng bagay na ito. Eh di matrabaho nga. At kung gagawin mo ito linggo-linggo, araw-araw, matrabaho, di bigay mo na sa iba. Bigay mo na sa iba. Sila nang problema niyan. Pero ngayon sa kalagayan kasi ng internet, di ba? Sabi dito 1 buong taon. Tapos may mga scholar nagsasabi, linggo-linggo mo ito gagawin. Tuwing Jumu'ah, halimbawa, tuwing Jumu'ah o araw-araw man, kung nandun na siya sa internet, araw-araw naman online yung Facebook. Liban na lang kung magda-down yung Facebook, yung minsan namamatay yung Facebook eh. Mararamdaman, may ramdam mo yan eh pag nawawala yung Facebook. Aligagayo mga tao eh. Magtatanungan yun, may Facebook ka ba? Hindi bubukas ng Facebook ko. Alalang alala eh. Paano nandun na yung buhay nila eh.
Hindi mo rin masisi yung mga tao kasi nandun yung kabuhayan nila, eh, 'di ba? Yung mga nag-o-online business. Pero yung ibang tao talaga, yun talaga yung buhay nila, Facebook. Kasi dun sila banal, eh. Dun sila banal, dun sila mayaman, dun sila mabait. Pero sa totoong buhay, dun sila ano pala, salbahe pala talaga. Salbahe, mahirap at mayabang. Pero sa Facebook, banal, mayaman, mapagbigay, eh. Lahat ng kabutihan pinapakita. Kaya mahal na mahal siya ng mga tao na hindi tunay na nakakakilala sa kanya. So, kung ilalagay yun halimbawa ng pulis, 'di ba, po-post nila yun dun. Sapat na yun, eh. May tuturing na yun na ta'rif, inshallah. Wadhalika bil munadati alayha bi majami'in nas. At ito raw ay sa pamagitan ng pag-aanunsyo nito sa lugar na kung saan natitipon ang mga tao. So, yung internet, maaring papalit na dito, eh. So, dati may mga plaza, 'di ba? Plaza. Sabagay, hanggang ngayon meron pa rin naman mga bulletin board. 'Di ba? Mga bulletin board ng mga munisipyo. At syempre, meron din mga facility ibang mga establishmento. Yung lost and found, mga bagay na napupulot. Tapos doon isa-surrender sa kanila. Doon sa Makkah, 'di ba? Sa Makkah, sa Madina, may mga ganun ni lost and found. Sa mall, meron kang napulot, doon mo iiwan sa lost and found. Ang namamahala doon yung mall din. So yun, sila na yung bahalang maghanap. Yung nga, para mawala na sa atin yung pananagutan. Kasi problema kasi sa iba, yun nga, may napulot sila, 'di ba? Ayaw nila ipasa yung pananagutan ng paghahanap ng may-ari sa iba. Kasi may intensyon na silang angkinin, eh. Yun na, may intensyon na silang angkinin. Hindi pwede. Hindi pwede. Yun nga, kasi wajib nga yung hanapin yung may-ari, eh. At wajib din na ibalik mo ito sa kanya. Lalo na itong mga bagay na may halaga. Pero ang problema nga sa ibang tao kapag may napulot sila, gustong-gusto nila angkinin yung amana kasi gusto na nila angkinin bandang huli. Kaya nga tulad yan, halimbawa mga masjid, kung makapagsalita tungkol sa amana din, wagas yung mga yan, eh. Pero binabaloktot nila yung amana. Yung nga, fa in jaa sahibuha wa wasafaha biha itabaku sifataha yutabiku sifataha dafa'aha ilayhi. Kung dumating na nga raw yung may-ari at inilarawan niya yung hinahanap niyang bagay nakatulad nung bagay na nasa iyo na napulot mo, ibibigay mo nga ito sa kanya inshallah. Fa in lam ya'ti sahibuha ba'da ta'rifiha aman kamilan takunu milkan lahu. At kung hindi darating yung may-ari sa loob ng 1 taon, matapos yung paghahanap dun sa may-ari, maaari na itong pakinabangan ng tao na nakapulot. Magiging kanya na ito. Pero yun nga, hindi ito absolutely kanya. Kasi kahit lumipas na 1 taon, pwede pa rin itong isasauli sa may-ari, eh. Ang tinutukoy dito na 1 taon, maaaring tumigil ka na sa pag-aanunsyo. Maaring tumigil ka na sa pag-aanunsyo. Kasi sabi dun sa number 4, di ba? Yu'arrifu hasanatan kamilatan. I-aanunsyo mo ito na 1 taon. Pero kung 1 taon walang dumarating, titigil ka na sa pag-aanunsyo, tapos gagamitin mo na yung gamit na napulot mo, halimbawa relo. Isusuot mo na siya, relo. So, sa ganung pagkakataon, pareho lang, katulad ng binanggit natin kanina. Kung darating pa rin yung may-ari at makikilala niya yung relo, halimbawa nakita niya, suot-suot mo. At yung relo niya kakaiba, nag-iisa lang yun sa buong mundo. Kasi 50 million pala. 50 million pala yung halaga ng relo na yun. Nag-iisa lang yung relo na yun sa mundo. Si Atong Ang nakakita, may-ari. O si Chabit. Kita ni Chabit yung relo niya. Nasa iyo pala yung relo ko, ha. Hindi ka na kinausap, binaril ka na lang, eh. Binaril ka na lang. So, pwede pa rin makuha yan ng may-ari. Pero hindi ka naman siguro babarilin ni Chabit. Ano naman si Chabit, eh. Sa panlima, panghuli ngayong araw inshallah. Kasi marami pang ahkam na nababanggit dito, eh. Marami pang ahkam na nababanggit dito. Pati nga yung lakit, eh. Yung bata na napulot.
Kasi pwedeng mangyari yun, di ba? Bata, anong gagawin sa bata? Pero depende na yun sa magiging batas na meron sa lugar na yun at sa panahon na yun. So dito sa Pilipinas, mahigpit na pagdating sa pag-aampon. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-aampon. Pwede kang makasuhan ng kidnapping. Kidnapping. Yung mga nababalita natin, mga binibenta na baby. Wala, hindi mo yung basta-basta mapaparehistro. Yung baby na binenta man yan sa'yo o hindi. Diba? Diba, baby, diba si Rashid nagkaanak. Tapos ayaw niyang panagutan. Tapos yung baby niya, yung babae, pinapaampon sa iba. Hindi basta-basta. Kahit hindi pa yun binili. Hindi basta-basta. Nakakaawa nga yung mga nababalita madalas. Parang buwan-buwan may nababalitang ganun sa TV. Yung nanay, madalas na nanay na bumibili nung bata na binibenta online. Mga nakunan. Kaya lang daw nila na gawa yung bumili ng baby kasi daw sila malungkot. Kasi namatay yung baby nila. O di kawawa, di ba? Namatayan ka na ng baby tapos kukulong ka pa, kidnapping. Tapos child trafficking. Patong-patong na kaso, kriminal. So hindi basta-basta. Hindi basta-basta yung mag-aampon ngayon. So dito ay multakit yatamallaku allukata. Bada ta'rifiha wa mururul haul. So yung nakapulot, magiging kanya na ngayon napulot niya matapos na ipabatid niya ito sa loob ng 1 taon. Lakin la yatasarrafu fiha illa ba'da ma'rifati awsafiha. Famata ja'a talibuha bima yantabiku ala tilkal awsaf dafa'aha ilayhi bila bayyinatin wala yaminin. So ito na yung panlima. So ginagamit mo na yung napulot mong relo halimbawa. So matapos mo itong mahanap yung may-ari sa loob ng 1 taon, so magiging kanya na ito, di ba? Pwede niya na itong gamitin. At yun nga, dito kasi yatasarraf ang sinabi. So pwede mo na rin itong ibenta. Pwede mong ibenta. Pero sabi dito, tatandaan mo kung ano yung katangian nito. Kasi kapag dumating sa'yo yung may-ari, hahanapin niya, tapos sasabihin mo na ibenta na, ngayon, sabihin mo rin sa kanya kanino mo na ibenta. Okay, na itago mo lang ito sa isang lugar. Kabisaduhin mo yung katangian niya para kapag dumating may-ari at ilalarawan niya kung ano yung nawawala sa kanya, so matitiyak na yun nga ay pag-aari niya. Na, kumbaga, nagmamatch yung sinasabi niya at yung katangian ng napulot mo. Nang wala ng karagdagan pang patunay na kukunin sa kanya. Halimbawa, resibo na siya yung may-ari ng relo, na siya yung bumili ng relo, o panunumpa, kahit wala na. So ito rin yung nabanggit dun sa naunang hadith tungkol kay Zaid bin Khalid. Alhamdulillah. So iba pang mga usapin dito, mahaba pa kasi itong chapter na ito. Tutuloy na natin next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.